Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. So, ang pinapag-aralan natin ngayon is tungkol sa tinatawag the three angels message. Kagabi ay nagkaroon tayo ng maiksing introduction tungkol sa three angels message o third angels message. At ating pong inalam kung alin-alin yung mga three angels message na yon. Ngayon po naman ay atin po namang isa-isang pag-aaralan. Yung una po na nakalagay sa Revelation chapter 14, verse 6 ay ganito ang sinasabi. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So dito natin makikita, unang binanggit doon na bahagi ng third angel's message o three angels message ay masusampungan dito sa mensahe ng unang anghel na sinasabi mayroong everlasting gospel. At kung saan ito ipapangaral, itong everlasting gospel, preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, the tongue, and people. So, ibig sabihin, sa lahat ng bansa, lahat ng wika, sa lahat ng tao. Yan. So, yung expression is the same as Mark chapter 14, verse 15. Though hindi parehas na word ang ginamit, pero the same thought na masusumpangan natin dito. Ano yung sinasabi? And he said unto them, go ye to all the world. So all nation din yan. Lahi. Bawat lahi. And preach the gospel unto every creature. So parehas lang ang ibig sabihin. So yung everlasting gospel na sinasabi ng Revelation chapter 14 sa verse 6, ay yun din yung ipinapangaral ng mga alagad noon na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito rin yung everlasting gospel. Itong isa sa bahagi nito ay yung pag-ibig ng Diyos. Do marami, pero ito isa sa mahalagang bahagi. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayan. Yon yung yung pag-ibig ng Diyos, yung so loved the world. Ano yung so loved the world? How can you describe so loved the world? Big sabihin, hindi natin ito masusukat sa kilometro o sa metro o ano pa. Sa bilang, hindi natin masusukat. Ibig sabihin, walang hanggan. Kaya another expression na ginamit ng Jeremiah chapter 31 verse 3 na sinabi, the Lord hath appeared of old unto me, saying, yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So, yung so love and everlasting ay parehas lang ang ibig sabihin. Yun po yung tinatawag na magandang balita, mga kapatid. So, ano bang another term na ginagamit sa tinatawag na gospel? Ang another term na ginagamit sa gospel is either tinatawag na good news or glad tidings, ganon. Pero ang ginamit sa Bible is, tingnan natin, anong ginamit naman dito sa term na ginamit. Itong pangyayari na ito, para malaman natin, sino ba yung, yung ibanghilyo na yon na binabanggit, na dapat ipangaral sa buong mundo, sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi. Sa Lucas chapter 2 sa verse 8, babasahin natin,
And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were so afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. So ano ang ginamit ditong term sa halip na gospel? Is good tidings, mabuting balita. Good tidings. Tidings means news. Yun ang ginamit. At sino itong sinasabi dito na dito sa pangyayari na ito, kung ating mayroong mga nagbabantay ng kanilang mga tupa doon sa ilang. At dumating ang isang anghel na nagpakita sa kanila at sila'y natakot dahil sa liwanag. Pero ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat mayroon akong daladalang magandang balita, kagalakan na para sa lahat ng tao. Yung kagalakang ito, glad tidings na ito, ay para sa lahat ng tao. Ano yon? Tingnan natin. Ito, ano yung kagalakan na dala-dala ng anghel para sa lahat ng tao? Sa verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So ano yon? Sino yung magandang balita? Si Jesus Christ. Saan nagsimula itong magandang balita kay Kristo? Doon pa lang sa kapanganakan. So makikita natin na when we talk about Christ as the Savior, yon ang sentro ng three angels' message. Tanggalin mo si Kristo, there is no beauty of the message. Siya yung pinakasentro ayon sa ating binasa kahapon, na sa lahat ng doktrina, siya po yung pinakasentro. Kaya, yung magandang balita ay si Kristo na ipinanganak, which is the Savior of the world. Ayan. Ngayon ay, paano mo masabi na ang isang bagay ay magandang balita? Basta ba, pagka mayroong nagsabi sa iyo, ito magandang balita, pero wala ka namang nakita, wala ka namang naramdaman na dahilan para maniwala ka na ito ay magandang balita. So ngayon naman, ang ating napapakinggan, si Kristo ay magandang balita. So atin pong aaralin, bakit si Kristo ay nagiging magandang balita, gospel, good news, at ito pa ay isinama sa mensahe ng tatlong anghel. Yan. Nagsisimula ang tinatawag na magandang balita tungkol kay Kristo noong siya po ay ipanganak. Di ba? Di ba sa nabasa natin, noong siya ay ipanganak, sinabi na ng anghel, mayroon akong dadalhin sa inyo magandang balita. Kailan nagsimula yon? Noong namatay? Noong kapanganakan pa lang, good news niya. Good news na yon. O tingnan natin ano ang sabi ng Spirit of Prophecy. The incarnation of Christ is the mystery of all mysteries. Ano yung incarnation? Anong ibig sabihin yan? Kapanganakan. When he was born, noong siya ay nung kinuha niya ang pagkatao. Christ was one with the Father, yet he was willing to step down from the exaltation of one who was equal with God. Tingnan niyo ito. He is one with the Father. Madali ba yung mawalay sa Ama? Mahirap, di ba? Nasubukan ko nung first time na aalis ko doon sa amin eh. Ang edad ko na noon is 17 years old. Pero napakahirap.
tatlong buwan pa lang, gusto ko nang uuwi. Nung andyan kami sa Painaan, lalo't Painaan nung una napakahirap pupunta doon. Ano? So, ang ini-express dito, na doon sa incarnation of Christ, talagang isang misteryo kung paano na ang isang anak ng Diyos, na siya nga ay Diyos, ay bumaba. Ano? At yung pagbaba ay, hindi ito ordinary na bagay. Dahil yung pagbaba ay kung ikaw ay magbiyahe ng napakalayo, para hanapin mo yung mahal mo Ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Mula sa langit, bumaba dito sa lupa. Isipin nyo kung gaano kalayo yan. Sabi to, He was willing to step down from the exaltation of one who was equal with God. Isang pagpapakumbaba para sa Kanya. Doon pa lang sa kapanganakan niya bilang isang tao ay nagsimula ang magandang balita tungkol sa Kanya because it expressed great love ayon dito sa nabasa natin. At sabi, dito, that He might accomplish His purpose of love for the fallen race. He became bone of our bone and flesh of our flesh. Biro mo yan. He was incarnated. Siya ay nagiging buto ng ating mga buto, laman ng ating mga laman. Dahil para ma-accomplish niya yung purpose of loving the fallen race. Kaya hindi lang sa kamatayan ni Kristo yung magandang balita. Ayon hindi ko na lang kinote yung mga Bible verse na ilan because time cannot permit. Pero sa Spirit of Prophecy, maliwanag na. Pwede ba naman na si Kristo ay mamamatay para sa atin kung hindi siya magiging kunin muna niya yung kalagayan nating mga makasalanang tao. To possibly do that, to express His love, upang hanapin niya tayo, He must come in our condition, in our nature. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yan. The humanity of the Son of God is everything to us. It is golden chain. It is the golden chain that binds our souls to Christ and through Christ to God. So yun daw, humanity, pagiging laman ni Kristo ay isang bagay na lahat-lahat para sa atin. Is everything to us. Kasi kung hindi niya ginawa yun, ay wala tayong kaligtasan. Kaya doon pa lang sa humanity of Christ, it starts the good news of Christ. Yung for God so loved the world, doon na nagsisimula yon, doon na sa incarnation. So, hindi natin tatagalan dito. Mahalaga lang na malaman natin kailan nagsimula na si Kristo ay nagiging magandang balita ayon sa anghel. Doon pa lang sa kapanganakan niya. Yan. Bakit hindi siya namatay agad? Because when He came, He must also fulfill the law para sa tao, sapagkat wala tayo nung, yung tawag nito, yung perfect obedience to the law. He must be perfect in obeying the law, and this obedience, it is for us. So, ang kanyang kamatayan ay para sa atin. His perfect life from birth hanggang kamatayan ay para rin sa atin. Ito ang sinasabi. But Christ, by His perfect obedience to the law, redeemed Adam, disgraceful failure and fall. Ano daw yung perfect obedience niya sa law? Iyon yung nag-redeem sa atin sa ating pagkahulog. Nagsimula kay Adan. Bakit? Paano nangyari yun? Ayan. Every soul may say, by His perfect obedience, He has satisfied the claims of the law. All is of Christ, and all the glory, honor, and majesty are to be given to the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Ayan. So,
ipinaliwanag ng ganun, ano? So, lahat daw yon ay para sa atin. So, ano rin ang gagawin natin? All is of Christ, and all the glory, honor, and majesty are to be given to the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Dito na magsisimula ang mananampalataya na maglilingkod sa Diyos. So, ang una na gumawa, si Kristo. We did not start anything para sa ating kaligtasan. Si Kristo lahat ang nagsimula. Only when we knew the good news, we will start to serve Him. Dahil we are now willing to give all the honor, the glory sa ating Panginoon. But at the first place, He loved us. Not because we really loved Him, but because He first loved us. 1 John chapter 4, verse 19, mga kapatid. It was possible for Adam before the fall to form a righteous character by obedience to the law of God's law. Totoo naman, nung bago nahulog si Adan, kayang-kaya niya sana yon. But he failed to do this. And because of his sin, our nature are fallen, and we cannot make ourselves righteous. Mula noon, no one can make himself righteous. So hanggang ngayon, but there is only hope. Ano yon? Since we are sinful, unholy, we cannot perfectly obey the holy law. Hanggang ngayon, we cannot perfectly obey the holy law. We have no righteousness of our own, which is to meet the claims of the law of God. Hanggang ngayon, wala pa rin makapag-claim na he perfectly obey the law of God. So what is hope? Kasi pagka ganun ang kalagayan, lahat tayo rin ay hindi maliligtas. So what is the only way? Yung binasa natin kanina. At saka maidagdag pa dito sa 62 pa rin, paragraph 2. But Christ has made a way of escape for us. Doon sa kalagayan na yon, na we have no righteousness to meet the claims of the law, ang Panginoon ang gumawa ng way of escape para hindi na tayo maparusahan doon sa ating pagiging susuwail at makasalanan. But Christ has made a way of escape for us. He lived on earth amid trials and temptations such as we have to meet. Ano ang ginawa niya? Kaya nga nung ipinanganak, bata siya, tapos nabuhay siya hanggang 30 plus ang edad. Para anong gawin niya? He lived a sinless life. He died for us. And now He offers to take our sins and give us His righteousness. Ino-offer niya yan ngayon, yung righteousness niya, He is offering. Tanggapin mo ba o hindi? Kung tanggapin mo, lahat ng kasalanan mo, makukovered. Itingnan natin, ituloy natin, ano ang mangyayari. If you give yourselves to Him, now, if you give yourselves to Him, and accept Him as your Savior, dagdagan natin, now, then sinful as your life may have been, for His sake, you are accounted righteous. Anong mangyayari? Ibibilang ka na matuwid, sapagkat kailanman hindi mo nasunod ang kautusan ng Diyos. Pero kung ngayon ay tanggapin mo si Kristo, He will count you righteous, na parang hindi. Tutuloy natin para makumplito. Christ's character is stand in place of your character, and you are accepted before God just as if you had not sinned. Yun yung good news ng kanyang life na righteous nung andito sa lupa. Because He did that for us. Di ba nabasa natin kanina? He did that for us. So the good news is not only because He died. When He was born, it was already good news because the purpose is to fulfill the mission of saving us, to reach us by His grace. And now His righteousness also, He is now offering to us. Kaya siya nabuhay ng ganong kahaba ng panahon. At siya ay nagtagumpay, hindi siya nagkasala. And He is now have the right to offer us that. Okay?
So, yun, naunawaan natin na yun ang purpose ng kanyang righteous life. Okay, last is his death. Ito. It was our transgression that gathered the veil of darkness about his divine soul and exalted the cry from him as of one smitten and forsaken of God. He bore our sorrows. He was put to grief for our sins. Noong na-perfect na niya yung kanyang obedience, alam na niya na mayroon na siyang i-offer sa atin, and now He died for us. Yun daw ating mga kasalanan ang umipon ng kadiliman na ito yung naipatong sa Kanya. He bore yung bigat na yon na ipinatong sa Kanya. Ano? He bore our grief, our sins. Ayan. Sabi dito, He made Himself an offering for sin, that He might be justified before God through Him. Everything noble and genius in man will respond to the contemplation of Christ upon the cross. Ayan. Mga kapatid, that is for our justification. The mystery of the incarnation of Christ accounted of His suffering, His crucifixion. So kasama na dito yung hindi na lang ang inisa na dito yung mga good news. His incarnation, His suffering, His crucifixion, His resurrection. Kaya lang we have no time to study about the resurrection. And His ascension, yung pagpunta niya sa langit. Open all humanity the marvelous love of God. Ayan. So, kasama yung kanyang death dyan sa magandang balita, mga kapatid. So, ito, ang sabi sa anong aklat ito? Yan, sa Bible Commentary, sa volume 6 ito, 113, paragraph 11, ito ang sinasabi. Hanging upon the cross, Christ was the gospel. Kung hindi siya namatay doon sa cross, there is no gospel. Walang ibanghilyo. So, kasama sa kanyang, sa gospel, na yun yung nasa Revelation chapter 14, verse 6. Hanging upon the cross, Christ was the gospel. Now we have a message. Behold, Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Will not our church members keep their eyes fixed on a crucified and risen Savior, in whom their hopes of eternal life are centered? Yun po yung question. To whom? Sa church members. Nalilimutan na si Kristo, kaya malamig ang ating paglilingkod kay Kristo. Kasi parang maliit lang ang nagawa ng ating Panginoon sa atin. Ano, mga kapatid? So, ituloy natin. This is our message, our argument, our doctrine, our warning to the penitent, our encouragement for the sorrowing, the hopes of every home believer. Ito yung pag-asa ng bawat nananampalataya. Okay? Conclusion, mga kapatid. Romans chapter 5, verse 8. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi pa tayo ipinapanganak, mga kapatid. He died for us. Tayo pa'y hindi natin nakikilala siya. Namatay na para sa atin. Kasi kung hintayin niya na tayo mananampalataya muna bago siya mamatay para sa atin, bago niya tayo ibigin, mamatay na tayong lahat. Wala pa siyang nagagawang hakbang para tayo'y mailigtas. But He did it first. He did it first. Kaya ngayon, we should love Him because He first loved us, mga kapatid. Last verse, ito yung sinasabi sa Romans chapter 1, verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first, and also to the Greek. Magandang umaga po sa ating lahat.